presensya ni Jesus pagkatapos ng muling pagkabuhay. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw sa kanyang pangalan. Ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Sa Ebanghelyo ngayon, kumain muna si Jesus kasama nila at pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanila ang mga kasulatan. Binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay bahagi ng plano ng Diyos, sa pamamagitan ng bagong pagkaunawa sa nangyari kay Jesus. Naunawaan nilang si Jesus ay kasama pa din nila sa ibang paraan. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay namang muli, si Jesus ay bihirang magpakita sa mga individual. Karaniwang ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa kanila kapag ang kanyang mga alagad ay nagtitipon bilang isang komunidad. Isang bagay ang ginawa ng mga disipulo nang magkatipon sila pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus. Ito ay ang basahin muli ang banal na kasulatan at sinubukang unawain ang kahulugan ng nangyari kay Jesus at kung paano sila magpapatuloy ngayong wala na si Jesus. Natuklasan ng mga disipulo na patungo sa Emmaus si Jesus bilang isang estranghero na tumulong sa kanila na maunawaan ang banal na kasulatan at nang maglaon habang pinagpira-piraso niya ang tinapay sa pamamagitan ng bagong paraan ng pagtingin sa kasulatan at sa pagdiriwang ng Eucharistia. Nabuksan ang kanilang mga mata. Sa panahon natin ngayon, ang paghahati ng tinapay at ang kahalagahan ng banal na kasulatan ay parehong tumutukoy at napapaloob sa liturhikong gawaing pansamba ng simbahan sa loob ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ayon sa Katisismo ng Iglesia Katolika, kinapapalooban ng dalawang dakilang yugto na nagkakaisa ang pagtitipon sa Eucharistia. Ang liturhiya ng salita na may mga pagbasa, homilya at panalangin ng bayan, at ang liturhiya ng Eucharistia
na may paghahandog ng tinapay at alak, ng pasasalamat, ng konsagrasyon at ng komunyon. Ang mga ito ang bumubuo ng iisang kilos ng pagsamba. Sa katunayan, ang hapag na inihahanda para sa Eucharistia ay parehong salita ng Diyos at katawan ng ating Panginoon. Dito nagmumula ang dinamismo ng bangkete Pascual ni Jesus na muling nabuhay, kasama ng kanyang mga alagad. Sa daan, ipinaliwanag niya ang kasulatan at saka naupong kasalo sila. Kumuha ng tinapay, binigyan ng bendisyon, hinati iyon at ibinigay sa kanila. Kaya nga noong huling hapunan, kasama niya ang mga alagad, itinatag ni Jesus ang Eucharistia na magsisilbing kanyang alaala para sa kanyang mga tagasunod, na kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Sa pagsambit niya ng mga katagang, "Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Nangangahulugan ito na ipagpatuloy natin ang kanyang mga nasimulan at huwag nating kalilimutan ang kanyang mga aral. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinagtibay niya ang ating pananampalataya at binigyan tayo ng pag-asa na maaari din nating makamtan ang buhay na walang hanggan upang siya ay makapiling habang buhay. Paano kaya natin makakamtan ang buhay na kaloob ng Diyos sa ating lahat? Una, ay busugin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos at sa tinapay ng buhay na kanyang kusang loob na ibinigay sa atin, lalo sa Santa Misa, kung saan naroon ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang komunyon o pagtanggap sa tinapay at alak ng kanya mismong katawan at dugo. Ikalawa, tularan natin ang mga mapanligtas na ginawa ni Jesus noong nandito pa siya sa mundo. Nangaral, nakisalamuha sa mga tao, lalo sa mga aba. Nagpagaling sa mga may sakit, naging mabuting kaibigan at mabuting anak sa kanyang ama't ina na si Jose at Maria. Ikatlo, magbigay ng pag-asa sa mga nalulugmok sa depresyon at kawalan ng tiwala na magiging maayos din ang lahat at huwag bibitaw sa pananampalataya.